Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Oh. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Oh, hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita. Nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O, tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman, hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat ka agad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Oh. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Oh, hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na ano eh. Kung ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbanggit din ng ng senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Si Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Nakita mo naman ang mainstream media. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. O, tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman, hindi masyadong nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado. Mas gusto niyang proteksyon ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. Sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya eh. Mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin na tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong sana. Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling manghiram din ang Senado. Ako lang hindi ako nanghihiram. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 2:15. Nung maalis ako ng chairman, 5:24.
Oo, ako Yun na. pa yung ano. O, palagi mo kanya, ako ang chairman eh. O, hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutrektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Ano mangyayari nito, Sen, kung eto, wala na yung commitment nabibigyan ng State witness. Pagiging state witness. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin Ang dito, batas ay batas. ang ibig ko sabihin dito, Sen, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Kasi wala nang protection Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalan ito at pangalan ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Ano mangyayari nito, Sen, kung eto, wala na yung commitment nabibigyan ng state witness. Pagiging state witness. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin Ang dito, batas ay batas. ang ibig ko sabihin dito, Sen, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Kasi wala nang protection Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin?